Mainit na pinag-uusapan ngayon mga idol kung may tsansa ba talaga ang ating national team upang manalo at makasungkit ng tiket sa paparating na Olympic Qualifying Tournament. Kaya nagsagawa tayo ng isang survey dito sa ating channel mga idol upang pusuan at alamin natin ang opinyon ng maraming mga Gilas fans ukol dito. Pero sa lahat ng mga nanonood ngayon mga idol ay makaarbor sana ng isang like at share sa ating video ngayon. Pasubscribe na rin upang lagi kang updated tuwing meron tayong ilalabas na bagong upload dito sa ating channel, Maestro Coach TV. So, nag-survey na tayo mga idol pero disclaimer lang, ito ay isang maliit na survey lamang dito sa ating channel. Gayunpaman halos tumutugma din ito sa mga komento ng maraming mga Gilas fans na nababasa natin sa iba't ibang mga social media platforms kung gaano nga ba kababa o kataas ang tsansa ng ating national team para makasungkit ng tiket sa paparating na Paris Olympics. So dito sa survey makikita natin na around 23% ang nagsabing yes makukuha ng ating Gilas Pilipinas ang tiket. Ibig sabihin tayo ang mananalo sa ating bracket na kinabibilangan ng Latvia at Georgia. 23% din ang nagsabi na kaya din nating talunin kung ganon kung sino man ang magiging top 2 teams na nasa bracket B na kinabibilangan naman ng Brazil, Cameroon at Montenegro. Pero paraban at optimistic pa rin ang maraming mga Gilas fans dahil ang pinakamataas sa ating survey ay ang bumoto sa 50-50 chance para sa ating national team. 62% pa rin ang naniniwala na kahit paano ay papalag pa rin sa hamon ang ating national team. Pero higit sa lahat na positive para sa mga Pinoy basketball fans ay ang muling pagganda ng sistema at programa ng Gilas Pilipinas sa pangunguna nitong si Coach Tim Cone. Marami ang naniniwala sa sistema nitong si Coach Tim Cone dahil sa dami na rin ng kanyang napatunayan kung saan sa pamamagitan ng kanyang sistema ay nagagawa niyang gawing competitive ang ating national team. Bagamat sa mga pahayag niya ay ayaw niyang mangako, pero ayon sa kanya ay sisikapin pa rin nilang makapagtala ng panalo sa abot ng kanilang makakaya. Aminado naman talaga itong si CTC na mabigat-bigat talaga ang makakalaban ng Gilas Pilipinas diyan sa paparating na Olympic Qualifying Tournament. Sa kabilang banda naman ay nasa 16% ang mga naniniwala na walang pag-asang manalo ang ating Gilas Pilipinas. Di natin masisisi ang mga respondents dahil malamang ay nagpapakatotoo din lang sila ukol dito. Totoo nga naman na napakahirap lumusot sa pocket tournament na ito kung saan halos lahat ng mga bansang kasali ay malalakas at matatangkad. Liban pa dyan mga idol ay makakaharap ng ating national team ang ilang mga legit NBA players. Ang mga players na ito ay hindi mga naturalized player, hindi kagaya ni na Justin Brownlee at Jordan Clarkson. Ang kanilang mga NBA players ay regular players lamang sa kanilang lineup, gaya ni na Kristaps Porzingis ng Latvia, isang big man pero ang galawan ay parang small forward, isang typical na European stretch 5. Marami din ang nakapansin na gumanda ang pangangatawan nitong si Unicorn Porzingis ng Boston Celtics. Lumakas ang kanyang laro base sa kasalukuyang NBA Finals. Sa 2023-24 season ay meron siyang mga stat na 20.1 points per game, 51.6 field goal percentage, 7.2 rebounds, 2.0 assist at 37.5% sa 3-point area. Nandyan din sa Latvian squad itong si Davis Bertans na isa ring active NBA player. Si Bertans ay isa ring matangkat na player pero napaka-deadly sa 3-point area. Sa NBA siya ay nag-average ng 6.7 points per game, 1.4 rebounds, 0.8 assist at 39.3 field goal shooting percentage. Samantalang nakapagtala naman siya ng 3-point percentage na 37.5% sa NBA season 2023-2024. Sa unang tingin ay parang mababa lang ang kanyang average pero mataas na yan mga idol. Tandaan kasi natin ang pinag-uusapan dito ay legit NBA games. Pero alam nyo ba mga idol, hindi itong Latvia ang favorite na manalo sa pocket tournament na yan, kundi ang national team ng Montenegro. Ayon sa ilang mga FIBA experts, ay itong national team ng Montenegro ang kanilang nakikita na magtatagumpay sa dulo. Sa 6 na mga FIBA basketball analyst ay 4 dito ang pumabor na sa kanilang pananaw. Mas lamang sa lahat ang koponan ng Montenegro. Isa naman ang pumabor sa Brazil at ang isa ay para naman sa Latvia. Ayon sa mga ito, ang kanilang naging batayan ay dahil halos sa lahat ng mga labanang sinabakan ng Gilas Pilipinas laban sa mga Euro teams ay mas marami talagang pagkakataon na natatalo ang ating bansa. Well, honestly, totoo naman talaga ito.
Pero hindi pa rin naialis sa isipan ng mga Gilas fans na mas may pag-asa pa rin ngayon ang ating national team na makasilat dahil malayong malayo ang sistema nitong si Coach Tim Cone sa dati namang coach ng ating Gilas Pilipinas na si Coach Jot Reyes. Well, kung tutuusin, may mga pagkakataon din naman na muntikan na nating masilat ang ilan sa mga European teams kagaya ng Serbia. Bagamat sa dulo ay nangibabaw pa rin ang lakas at tangkat ng mga Serbian players na noon ay pinangunahan ni Nikola Jokic. During that time, natalo man ang Pilipinas pero marami noon ang naniniwala na kung sana nagtuloy-tuloy ang programa noon ni Coach Tab Baldwin ay malamang sa oras na ito ay namimitas na lang tayo ng mga pinahinog at mga hinubog ng mga players nitong si Coach Tab. Hopefully this is the only time that we don't smooth it out, and because we have the schedule out for even the next 4 years, and we've already presented to the stakeholders and PBA, the UAP, and the NCAA. So we're hoping that this doesn't happen anytime in the next 4 years. We expect to be a little bumpy in the beginning, but we asked 12 guys to come in for us, and all 12 guys said yes. So we didn't have to go beyond our original list, which was kind of we didn't think that was going to happen. But apparently everybody's on point and on page, and we like our mixture of veterans and youth, and we're ready to go at it. We'll start on the 15th. At ngayon na ito namang si CTC ang binigyan ng pagkakataon ay muling nabuhay ng pag-asa ang maraming mga Pinoy basketball fans na muli nitong mabubuhay ang magandang simulain noon nitong si Coach Tab Baldwin. Hindi lang sa punto na pareho silang foreign coach, kundi sa punto na pareho silang may maayos at konkretong programa para sa Gilas Pilipinas. Sa bandang dulo, manalo o matalo, marami pa rin ang naniniwala na ang pagsali ng Pilipinas diyan sa paparating na Olympic Qualifying Tournament ay magbibigay pa rin ng magandang simulain para sa 4 hanggang 5 taon na sisimulang programa nitong si Coach Tim Cone para sa Gilas Pilipinas. Ikaw naman, idol, naniniwala ka ba na kahit matalo ang ating Gilas Pilipinas ay magbibigay pa rin ito ng positibong epekto para sa kabuuan ng ating national team? At ano kaya ang dapat gawin ng mga namumuno sa ating national team upang maabot natin ang pangarap na muling maging competitive sa buong mundo? I-comment mo lang yan sa ibaba. Ingat and God bless!